nang ang kanyang bank account ay naging zero. Gayon din ang pag-ibig nito sa kanya. Pero ang hindi alam ng lalaki ay peke ang account. Pinakasalan lang siya nito dahil sa kanyang katanyagan, sa kanyang pagiging class, at sa kanyang mga koneksyon. Ang hindi alam ng lalaki ay ang nasa isip niya. Nang sumapit ang 1 taon, nagsimula niyang mapansin ang mga bagay. Hinahalikan lang siya ng lalaki kapag nakasuot siya ng magarang damit. Napapangiti lamang ito kapag imported ang alak. Kaya ang babae ay gumawa ng isang tahimik na desisyon. Isang araw, sinabi niya dito na wala na ang kanyang mana. Bumagsak ang mga negosyo. Nag-freeze ang mga pondo. Kailangan nating mag-downsize, sabi niya sa lalaki. Huminto ang lalaki at pagkatapos ay sinabi, "So, ano ang inaasahan mong gawin ko? Mamuhay ng mahirap?" Sa loob ng 1 linggo, hating gabi nang natatapos ang lalaki sa trabaho. Nagtitext ito sa iba't ibang numero. Nagtatanong sa mga kaibigan ng babae tungkol sa mayayamang kakoneksyon. Pagkatapos ay dumating ang gabi na natagpuan ng babae ang mga papeles ng diborsyo sa drawer nito. Nakasulat ang dahilan: incompatibility, financial instability. Umuwi ito at nakita siyang naghihintay. Kalmado niyang hawak ang mga dokumento. Ngunit hindi ito ang dokumento ng lalaki na nakita niya sa drawer nito. Ito ay bank statement, multiple accounts na naglalaman ng milyones. Ang lahat ng ito ay nasa pangalan niya. Ang mana ay hindi nawala. Sabi niya sa lalaki, "Kailangan ko lang makita kung sino ka, nung akala mong wala na akong pera." Bumagsak ang mukha ng lalaki at ngumiti ng malumanay ang babae. "Ngayon alam ko na at makukuha mo kung ano ang pinakasalan mo sa akin." Inabot niya sa lalaki ang isang tseke na nagkakahalaga ng 100 pesos. "Ito ang exit fee mo," sabi niya, at lumayo ng mas mayaman kaysa dati sa lahat ng posibleng paraan. Ang aral sa kwentong ito, minsan, ang pinakamayamang pagsubok ay ang magmukhang mahirap. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi katumbas ng halaga ng iyong pitaka, kundi ng iyong puso. Kapag hinubad mo ang ginto, laging nagniningning ang katotohanan